Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Naku po, tumaas ang kilay ng ilan. Tapos yung iba, nasayahan naman. Meron kasing bagong video lumabas ngayon na kung saan inendorso ni Senator Robin Padilla si Senator Amy Marcos, knowing na si Senator Robin Padilla ang presidente ng PDP Laban. Maraming nagtanong kung si Senator Amy Marcos ba ay i-adapt ng PDP Laban. Kasi si Senator Amy Marcos ay tumiwalag na sa alyansa ni Bongbong Marcos at balita-balita mga kabibig na pinagbawalan yung mga congressman na ikampanya si Amy Marcos. Laglagan kung laglagan. Dapat hindi daw makapasok si Senator Amy Marcos bilang senador sa eleksyon. Naku po! Dahil daw sa ginawa ni Senator Amy Marcos na hearing. Nako po! Oo mga kabibig. Kaya, baka itong pag ano ni Robin Padilla ba, pagtaas ng kamay niya kay Senator Amy Marcos, ito yung palatandaan na open ang PDP Laban para i-adapt si Senator Amy Marcos. 10 lang ang PDP Laban, di ba? Kulang pa sila ng 2 para sa Magic 12. Isa na ba si Senator Amy Marcos na maging parte ng PDP Laban? O eto kabibig ha, ito yung video yung pinag-uusapan ngayon at tumaas ang kilay ng iilan. Sabi kasi ng ilang mga netizen na, sige, bubutuhan namin si Aimee basta willing siyang umamin na bangag ang kapatid niya. Hala! Hala! Sabi ng mga Manang tapatin mo ako. Pinoy. Kung nakabibig ha, panoorin muna natin itong si Senator Robin Padilla. In fairness naman ha, hindi naman dinala, wala namang title nila gaya na Senator Robin Padilla, PDB, Laban, President. Wala naman, o Chairman. Okay, panoorin natin kabibig ha. Ito na, go. Manang tapatin mo ako. Pinoy, lagi akong tapat sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin sa Mindanao? Ang pangalan ko, ang may ibig sabihin sa Mindanao. Pangalan? Aimee, I, infrastruktura, M, modernisasyon, E, elektrisidad, E, ekonomiya, tapatan. tapatan, Tapat na kaibigan. tapat sa bayan. Iboto si Senator Aimee. 39 sa balota. There you go. Tapat na kaibigan, tapat na bayan. Itong Senate hearing ba ay nagpapakita na tapat na kaibigan, mas kinampihan ni Senator Amy Marcos ang mga Duterte kumpara sa kanyang kapatid. Well, in fact, alam naman natin si Senator Amy Marcos, hindi naman yung baliktad ng utak. Kung sino yung may kasalanan, yun talaga ang hinahanapan niya ng tawag dito. Parang tiningnan niya kung sino ang dapat managot sa pagpunta ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC, sa The Hague. Pero ngayon kabibig, parang sabi ng ilan, ay, after ng 2 Senate hearing, parang naiba ang hangin na. Parang si Senator Amy Marcos ay i-adapt sa PDP Laban na. Ano kaya ang komento ng ating mga netizen hinggil dito? Ito ang komento ng ating mga netizen. Parang gusto ko na siyang i-vote para di pa talaga 100% pag-isipan ko pa, may kulang pa para masabi kong tunay ang ginagawa niya at tunay siyang kaibigan ni VP Sara. Yan. Parang konting push lang Senator Amy Marcos. Kadramahan lang yan. Hearing niya kung totoong may malasakit yan on the spot na hinuli si Tatay Digong, kumilos na siya. Now, pareho, move para iboto. Ako. Huwag mo nang iboto kasi kami rin di rin namin iboboto yan. Huwag na tayong magpadala. Tapos na ang Marcos. Remember kung ano ang sabi ni VP Sara? Never again. Halaka. Naku, paano yan mga kabibig? Parang hindi epektibo itong itong kampanya ni Senator Robin Padilla kay Senator Amy Marcos. My vote is for you. Merong nagustuhan din si Amy Marcos. Sana ipakontempt mo na si Tory, please po. Mas lalo kitang ikakampanya
kung kakasuhan mo si Torre kasi hinahamon niya kayo na kasuhan daw siya kung may problema kayo sa kanya. Oh, she will have a big win despite pollsters saying otherwise. She will have an upset win, surprise victory, despite distractors labeling her a political has-been. Senator Aimee is a shrewd politician. She knows the game. Oh. Dahil itinaas ni Robin ang kamay mo, ang buong kamusliman sa Mindanao ay sayo. Uy, iba ha? Iba pala ang power ni Robin Padilla. Pero nakita niyo sa video mga kabibig, they talk about Mindanao. 'Di ba? Promote ni Robin Padilla kung ano ang magagawa ni Senator Amy Marcos sa Mindanao. Ang galing. Ang galing talaga. Maganda ang pag-isip. Kasi alam naman ni Amy na baka hindi ako mananalo sa Luzon, baka sa Visayas konti lang yung boto ko. So doon na lang ako sa Mindanao kasi ang Mindanao hindi pa naman ito masyadong na develop, 'di ba? Kailangan ng maraming tawag dito kapital ang Mindanao. Kailangan buhusan ng maraming kapital ang Mindanao para maging mayabong ang ekonomiya ng Mindanao. Which is tama naman ang ginawa ni Senator Amy Marcos. Magfo-focus siya sa Mindanao. 'Di ba? Mga kabibig, ano ang inyong komento tungkol dito mga kabibig? O eto ha, eto na. Kung si Amy Marcos ay posibleng i-adapt ng Pinibilaban, si Hanilet Avincenia Duterte, kinasusuklaman yata si Senator Amy Marcos. Paipik-ipik daw ang Senate hearing ni Senator Amy Marcos. O eto ang video ha, nung na-interview si Miss Hanilet kung ano ang kanyang reaction, kung ano ang kanyang masasabi sa Senate hearing. O, sige, ito na. Pa-epek-epek lang yun. Okay, go. Pero ma'am, umaasa ba kayo magkakaroon pa ng justice po ang dating Yes, Pangulo? yes. Yung sa investigation sa Senate o Sa Senate, ano na lang yun? Pa-ek-ek na lang yun. Huwag na lang kayo Para maniwala naman. ni Amy Marcos, ma'am. Hindi ako naniniwala sa kanya. bakit po? Alam mo, hindi naniniwala si Hanilit. Pa-ek-ek lang yun, hindi ako naniniwala sa kanya. Sabi pa ng isang OFW, Ma'am, wag na kayo maniwala kay Amy Marcos. Ay, hindi na ako maniniwala sa kanya. Talaga, ma'am. Ayaw na pagpaniwala, ma'am. Baka baka matigil si BP, ma'am, ha? Pag-prank ka lang po. Ano lang, para lang, tanong siya na, ano ba talaga nangyari? BP, ma'am. Huwag Di ba siya nakita ano nangyari? Again ha? Mas gusto Pero ko yung ma'am, sagot niya. umaasa ba kayo magkakaroon pa ng justice po ang dating Yes, Pangulo? yes. Yung sa investigation sa Senate o Sa Senate, ano na lang yun? Pa-ek-ek na lang yun. Huwag na lang kayo Para maniwala naman. ni Amy Marcos, ma'am. Hindi ako naniniwala sa kanya. bakit po? Ma'am, malabo talaga, ma'am. Ayaw na pagpaniwala, ma'am. Baka matigil si BP, ma'am, ha? Pag-prank ka lang po. Ano lang, para lang, tanong siya na, ano ba talaga nangyari? BP, ma'am. Huwag Di ba siya nakita ano nangyari? Oo. Pero, ano ba, nirerespeto din natin ang tawag dito, ang emosyon ni Hanilet Avicenio, of course. 'Di ba? Kung talagang kaalyado at kaibigan ka ng mga Duterte, that time umaksyon ka agad. Bakit parang huling-huli na? 'Di ba? Sabi ni Kifi Chu, si Crisette to. Sabi ni Crisette, salamat sa hearing pero saan ka noong March 11? Ito yung sabi ni Miss Hanilet. I am grateful for the Senate hearing that has Amy getting into details that Nicholas Kaufman can use in his defense. But seeing Hanilet Avancenia says ek-ek lang ang hearing ni Amy, these questions bubbles to the surface and I hope to have a clear answer to this. Sa 12 hours that PRRD was detained at the Villamor Air Base while Sara and Bongo and PRRD's lawyers tried to get in, why didn't Amy go to Air Base and literally throw her weight around? Tama mga kabibig. 12 hours na nakipaglaban si Bongo doon. 12 hours nakipaglaban si Inday Sara at si PRRD. Saan ba si Amy that time? Tory could stop Sara because he was acting on orders of the government and presumably BBM. Sara had power only in name,
but we all know they've disempowered her. But where was Amy? The government top leaders can't stop her as she is in their family. What will they do if she forces her way in? Shoot her? Have her impeached? If she really cared about PRRD, where was she? Tama. I need an answer to this as it is a big solid wall that conceals Amy's intention. Would appreciate if she finds a way to answer the questions on everyone's mind. Nasaan kayo? Ba't hindi kayo kumilos sa araw mismo na kinuha si PRRT? Oo. Kumasagot o to ni Amy pa. Posibleng mapaniwalaan pa siya. Nasaan ka nga, Amy? Yung kaibigan mo si VP Sara pumunta sa Villamor Air Base. Pumilit pumasok. Nasaan ka ba that time? Kinausap mo ba si BBM? Or ano bang ginawa mo para mapigilan sana ang paglipad ni Pangulong Duterte? I think merong interview si Amy regarding on this one. Pero ewan ko kabibig, baka that time ramdam nila ba na hindi makakaapekto sa eleksyon sa alyansa ni BBM. Kaya confident sila nga, okay lang yan. Makaalis yan si Duterte, okay lang yan. Mas lalong lalakas ang alyansa. Pero nagkamali sila. Nagkabitak-bitak na ang alyansa ni Bongbong Marcos, mga kabibig. Diba? Yung iba nga, nakahanap ng way, mag-solo flight na lang silang mga kampanya. Diba mga kabibig? So ano ang iyong comments tungkol sa reaction ni Ms. Hanelet na parang suklam na suklam siya kay Amy Marcos? Hindi siya naniniwala sa hearing ni Amy Marcos. Ek-ek lang yon, eklabong lang yon. Ito na, sabi nga ni Chis Escudero, di ba? Sabi ni Chis Escudero kay Amy Marcos na huwag mong gamitin ang Senado para sa political agenda mo. Grabe din si Chis I urge Senator Marcos to refrain from using the Senate as a platform for her own personal political objectives and to instead use her name, title, and influence as a bridge toward unity, not a wedge for division. Our people and our country expect and deserves no less. Oh, yan talaga ang reaksyon ni Chis Escudero. Huwag mong gamitin ang Senado sa political agenda mo, Day. So, yun lang mga kabibig ang ating ladies lebak-lebak for today. Senator Amy Marcos, i-a-adapt kaya ng PDP Laban itong pagtaas ng kamay, itong pag-endorso ni Senator Ruben Padilla kay Amy Marcos? Is this the sign of something new? Cooking show? Ay, cooking show talaga nga. Di ba? So, tingnan natin, di ba? Baka may magandang, ang tawag dito, may magandang kahinatnan itong pagtaas ng kamay ni Ruben Padilla, Senator Ruben Padilla kay Amy Marcos, mga kabibig. Yung iba naman, mas nagustuhan nila. Yung iba naman sabi na, oh, maganda yan. Kasi nakikita natin si Senator Amy Marcos na parang nasa side ng mga Duterte. Parang talagang pinapanigan niya kung ano ang tama at hindi niya iniwan si VP Sara. Kahit hindi siya masyadong visible sa time na hinuli si Pangulong Duterte at isinakay sa aeroplano papuntang ICC, pero itong Senate hearing daw niya, marami ang nabuksan na istorya na pwedeng gamitin sa ICC hearing ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ba ay plano ni Amy itong Senate hearing? Kahit binati ko siya, kahit tinawag siya ni Chis Escudero na wag mong gamitin ang Senado para sa political agenda mo. Part kaya ito sa plano ng Senator Amy Marcos na malaman ng publiko at managot ang dapat managot sa pagkakulong ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usapan.
magugulat ka kung si Senator Amy Marcos ay ikakampanya ni VP Sara. Diba? Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.